Ang ninuno. Mabilis na announcement lang bago tayo magsimula mga kabayan kasi sobrang dami nagbe-message sa akin. Nakapag-restock na tayo ng gabay na medalyon. Nasa screen ng picture. Ito yung bagong version yung merong mutya sa loob. Ito yung mga sangkap. Leklay, diamante negra, bato balisong, tawas tapol, buhok ng nyog na may isang mata, at isang sekretong sangkap. Ito yung mutya. Anong bisa? Gabay pang kalahatan sa buhay, sa negosyo, sa karir, sa pag-ibig sa araw-araw. Sa lahat ng interesado, nariyan sa comment section ng link. I-visit nyo na lang ang store ng likha. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Adrian. Taong 1986. Getafe, Bohol. Paminsan sa buhay ng tao, naiimpluwensyahan tayo ng mga taong nakakasalamuha natin, partikular sa kultura at paniniwala sa mga bagay-bagay. Hindi naman may pagkakaila, sapagkat ito ang nakagisnan ng karamihan, lalo na sa mga naniniwala sa pinaniniwalaan ng ating mga ninuno. Maraming komento, haka-haka at mga opinyon kung saan may dalawang panig ng kasagutan, totoo o hindi. Ayon kay Adrian, sa tagong nayon na nabanggit na lugar, may kinikilalang albularyo. Ang pangalan nito ay itago na lang nating Mangsyano. Si Adrian noon, kung hindi siya nagkakamali, nasa G's ang edad niya. Pero malawak na ang pangunawa. Hindi naman daw sa pagmamayabang. Matalino si Adrian. At itong si Mangsyano ay tahimik lamang. Hindi naman abala sa panggagamot. Dahil hindi naman madalas may pasyente. Bukod pa dyan, may mga iilang albularyo doon sa lugar. Pero itong si Mangsyano, ibang-iba ang pamamaraan. Tinititigan lang ang pasyente. Pagkatapos ay pinapauwi na ito. Ilang araw ang lilipas. Dadalaw si Mangsyano sa tahanan ng pasyente. At dito isinasagawa ang gamutan. Maaaring malaki ang katanungan sa isipan kung bakit hindi na lang gawin kagad ang gamutan. Pinapauwi pa ito sa tahanan at saka bibisitahin at gagamutin. Ang bahay ni Adrian ay malapit lang sa kinaroroonan ng tahanan ni Mangsyano. Dahil na rin sa nakagis ng kultura ng kanyang mga magulang, nagkaroon siya ng interes. Madalas nagtatanong kung totoo ba ang aswang, mangkukulam, mga engkanto at marami pang iba. Basta kinabibilangan ng kababalagan. Maging sa mga kaklase niya, nagtatanong din siya. Pero ang madalas niyang nakukuhang detalye, wala naman daw katotohanan. May mga nagsasabi ding posible, pero wala namang matibay na ebidensya. Kaya naman si Adrian, naisipan ng kausapin si Mangsyano. Ang problema nga lang natatakot siya dito. Bagaman mabait, pero misteryoso kung kumilos. Umaalis tuwing gabi. Bumabalik kapag may araw na. Madalas mapapaisip ka talaga na hindi to pangkaraniwan. Parang aswang. Isang hapon, at kung hindi nagkakamali noon si Adrian, walang klase. Programa lamang daw ang meron sa paaralan. Hindi naman dumalo si Adrian. Nakabungad siya sa kanilang bintana kung saan natatanaw niya dito ang bahay ni Mangsyano. Nakikita niya ang matanda na animoy may sinasampay na kung ano sa kawayang sagbayan sa gilid ng kusina.
Ito kasing bahay ni Mang Siano ay isang palapag lang. Magkaiwalay ang kusina at mismong tahanan. Maliit lang at sakto lamang kay Mang Siano. Wala na itong kasama sa buhay. Yung mga anak niya ay may kani-kanilang pamilya. Yung asawa niya naman ay patay na. May kawayang nakapatong sa kanto ng tahanan. Ito ang kumukonekta sa kusina. Mamasa-masa yung sinasampay ni Mang Siano. Nawari ba karneng sariwa? Wala lang naman sana kay Adrian noon. Kaso nga lang ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. May kinagat si Mang Siano na bagay. Nawari ba ay kinakain? Dito naguguluhan si Adrian. Baka totoong aswang itong si Mang Siano. Hindi niya ito sinabi sa mga magulang. Marahil isipin na pakialamero siya. Magpasaganon pa man, mas lumakas ang kanyang kuryosidad. Pagsapit ng takip silim, napadaan si Mang Siano sa kanilang tahanan. Naroon sa gilid ng beranda si Adrian. Nagtatadtad ito na makangkong pangpapakain sana sa kanilang baboy. Huminto ito sandali. Nagpasipat-sipat sa lugar. Para bang nagtataka. Hindi alam ni Adrian kung bakit. Hanggang sa bigla na lang kumunot ang mukha nito. Lumapit sa kanya. Nagsalita si Mang Siano. Dong, pakisabi sa nanay mo o hindi kaya sa tatay mo. Puntahan ako sa tahanan. May kailangan akong ipaliwanag sa kanila. Kung hindi mamayang gabi, bukas ng umaga. Ingat ka dyan sa itak ha. Mali ang pagkakahawak mo eh. At saka, tingin ka ng konti sa baba. Ayan na yan, bandang ibaba pa. O kita mo na. Kita yung maliit mong alaga. Butas yung salawal mo eh. Hindi nakakibo si Adrian. Bagaman naiya siya sa sinabi ng matanda. Pero nagtataka siya kung bakit nais kausapin nito ang kanyang mga magulang. Hindi na siya nagtanong pa. Kagad siyang tumango. Doon na tumalikod ang matanda at naglakad palayo sa lugar. Kinabahan pa si Adrian ng mga sandaling iyon. Dahil may namumuong hinala sa kanyang isipan. Partikular sa nakita niyang kinakain nito kanina. Ang kung anong bagay na parang karne. Nga pala, ang mga magulang ni Adrian, itago na lang natin sa pangalang Nanay Susing at Tatay Wilberto. May kapatid si Adrian, pero nasa bahay ito ng kanyang lola na mamalagi. Ito ang ate niya. Ang pangalan ay Ate Gloria. Sobrang tanda na ng kanyang lola at halos hindi na kayang asikasuhin ng kalusugan. Makakalimutin ang matanda, kaya kailangan na ng bantay. Ang bahay naman nila, isang palapag lamang. Pero nakaangat ng bahagya ang 2 kwarto. Iwas ito para sa baha. May beranda sila na nakabungad naman sa ibaba ng tahanan na kung saan makikita dito ang ilang kabahayan sa naturang nayon. Padahilig ang lupa at ang ibabaw. Dito nakatirik ang bahay ni Mang Siano na kung saan naman malapit lang ito sa gubat. Matapos niyang maisagawa ang pagpasaw o paghahanda ng pagkain ng baboy, inantay niya noon na dumating ang kanyang mga magulang. Umalis ang nanay at tatay niya. Nang makarating ang mga ito sa tahanan, kagad niyang sinabi na nakausap niya si Mang Siano. Nagmungkahi na gusto nitong makausap ang kanyang mga magulang. Walang ano-ano. Nagtungo kagad si Tatay Wilberto sa bahay ni Mang Siano. Si Adrian noon, dala ng matinding pagkabagabag. Sumama na rin siya.
Hindi siya natakot noon dahil kasama niya naman ang tatay. Yung nanay niya ay nagpaiwan dahil mag-aasikaso pa ng hapunan. Nang makarating sila sa bahay ng matanda, wala namang tao sa lugar. Panay sambit si Tatay Wilberto pero walang tumutugon. Uuwi na sana sila noon nang bigla namang dumating ang albularyo. Binati kaagad ni Tatay Wilberto at nagmano pa sa matanda. Dito ay walang pag-aalinlangan na nagtanong si Adrian. Tay, kaano-ano po ba natin si Mang Siano? Tanong ni Adrian. Basta, magmano ka na lang. Magbigay ka ng respeto sa matanda. Sige na. Amang Siano, pasensya na po kayo sa anak ko ha. Tugon ni Tatay Wilberto. Noon pa, napakagalang mo talaga, Wilberto. Etong anak mo, hindi man lang ako binate nang mapadaan ako sa inyo. Ay, Tutoy, ay nako talaga. Tingin ka sa bandang ibaba. Nakalawit yung alaga mo, oh. Yan pa rin yung suot mong salawalay. Nako talaga. Adriana, namiminta na yung ibon mong maliit, oh. Bueno. Doon tayo sa kusina. Sumunod kayo sa akin. Mungkahi ni Mang Siano. 2 beses nang napaya si Adrian. Pilyo pala si Mang Siano. Ayon kay Adrian, sinisipat-sipat niya ang kawayang sagbayan. Naroon pa rin nakasampay ang mga kung anong bagay. Nang mga sandaling iyon, inalam niya talaga kung ano ito. Hanggang sa napansin niya, telang kulay pula, pero may kakaibang amoy na para bang amoy medisina. Nag-usap si Tatay Wilberto at Mang Siano. Si Adrian naman, palakad-lakad lang sa paligid at may kung anong hinahanap. Hindi may pagkakaila na talagang kinikilatis niyang maigi ang lugar. Naririnig naman ni Adrian ang pag-uusap. Wala lang ito sa kanya. Kaso nga lang natigilan si Adrian nang marinig ang mga katagang ito. Kaya ako napapadaan sa tahanan niyo. Meron akong kutob eh. Inaaswang kayo. Kumpirmado, Wilberto. Inaaswang kayo. Buntis ba ang asawa mo? Sandaling napatigil si Adrian. Lumapit siya. Gusto niyang maidetalye talaga ang pag-uusap. Sumagot naman ang tatay niya. Ang sabi nito, hindi niya alam kung inaaswang sila. Pero natutuwa siya kung magkakaroon pa ng bagong anak. Matagal niya ng pangarap ito, ang masundan si Adrian. Mantakin niyo, natuwa pa si Tatay Wilberto imbis na matakot. Hindi niya na pinansin pa ang banta ng aswang. Ang mahalaga sa kanya ang bagong paparating na supling. Mukhang agresibo ang aswag. Pero hindi bale, ako na ang bahala. Basta wag mo lang papalabasin ang asawa mo sa tahanan tuwing gabi. Ikaw naman, Tutoy. Tutoy Lawet. Huwag ka ding lalabas ha. Baka madali ka. Mabuti sana kung tuloy ka na. Yung takot noon ni Adrian sa mga narinig, napalitan ng pagkabanas. Paulit-ulit na lang siyang binabanata ng matanda. Hindi niya naman ito kaibigan. Tumawa din noon si Tatay Wilberto at parang sumasawsaw pa. Takot daw si Adrian sa tuli. Ilang sandali pa ay may kinuha si Mang Siano. Pagkabalik nito ay meron siyang inabot sa kanyang tatay. Nakita ito ng bata. Garapa na kulay itim.
Ayon sa narinig niya, langis daw na kumukulo ang laman. Dagdag pa ni Mang Shano, ibigay daw ito kay Nanay Susing. Hudyat ito kahit mapaaraw man o gabi. Kapag uminit at kumulo, may banta sa tahanan. Nagpasalamat naman noon si Tatay Wilberto. Ilang sandali pa ay umuwi na sila. Nang mga sumunod na araw, panay dalaw naman itong si Mang Shano. Kinakamusta ang pamilya nila Adrian. Maniwala man kayo o hindi, inaaswang talaga ang nanay niya. Pero hindi pala nila nakikita ang aswang. Hanggang sa pagkululang daw ng lana, kung minsan habang nasa merkado si Nanay Susing, kumukulo pa din ito. Kung kaya gano'n na lang ang pagtingin niya sa buong lugar. Hinahanap ang aswang. Maraming tao. Mahirap kilatisin. Ayon naman kay Mang Shano, iisa lang ang aswang na bumibisita tuwing gabi at sumusunod tuwing araw kay Nanay Susing. Basta maging maingat lang daw ito. Hahanapan pa umano ng tiyempo ni Mang Shano kung kailan niya papatayin ang aswang. Si Adrian, unti-unti nang nakikilala si Mang Shano. Yung pagiging tahimik umano, ubod pala ng pilyo at komedyanteng literal. Dito din nagbukas ang loob ni Adrian na tanungin ang tanungin si Mang Shano sa mga bagay-bagay. Totoo nga daw, isa ng patunay dyan ang aswang. Sa tuwing hapon bumibisita si Adrian sa matanda. Pagkatapos ng klase, minsan doon na siya dumidiretso. Hanggang sa nalaman niya na kaya pala hindi kaagad ginagamot ng albularyo ang isang pasyente. Pinag-aaralan muna ito kung anong klaseng gamutan ang gagawin. Gustong siguraduhin ng albularyo, hindi daw sa lahat ng pagkakataon agaran ang proseso. Sinusuri niya lang ang tao, tapos siya na ang pupunta sa tahanan. Sabihin niyo nga po sa akin, bakit naman po kayo umaalis tuwing gabi? Napag-iinalaan po tuloy kayong aswang. Napaka-weirdo niyo po kasi. Tanong ni Adrian. Takip silim na noon. Yun na ang huling tanong sana ni Adrian bago pa umuwi. Tumawa si Mang Shano. Tinitigan ng mata sa mata si Adrian. Hinapuhap ang kanyang ulo. Sinabing matalinong bata si Adrian. Pero ang talino nito, nakatuon sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Ay nako, batang lawit talaga, oo. Bueno, yon ang dahilan kaya ako umaalis tuwing gabi. Ang paghahanda sa gamutan na gagawin ko. Ibang-iba ako sa mga kilala mong ermitanyo dito, Adrian. Gusto mo bang sumama? Parang gusto kitang bata ka eh. Gusto ko yung ugaling ganyan. Nakikita ko na balang araw magiging katulad mo ko. Pero magpatuloy ka muna. Nakakahiya. Malaki ka na. Wika ni Mang Shano. Ano ba naman po yan, Mang Shano? Wala pa kang bakasyon eh. Doon na ako magpapatuli. Teka, saan nyo naman po ako sasama? Saan tayo pupunta? Tanong ni Adrian. Ay, sekreto. Doon ko na lang sasabihin kapag sumama ka. Para din masorpresa ka. Eh, ang pangit naman kung sasabihin ko agad sa'yo, no? Eh, paano kapag nagbago isip mo? Kaya sige na. Umuwi ka ng batang lawit ka. Magpaalam ka sa mga magulang mo. Sa Biyernes ng gabi ka sasama sa akin. O nga no, bukas na pala yun, no? Sige na, uwi na. Tugon ni Mang Shano. Ang naririnig ko kasi, magdamagan po kayong wala sa bahay tapos umaga na kong umuwi. Matagal po ba yun?
Baka naman nakakatakot. Hindi po ako papayagan yan. Tugon ni Adrian. Eh, itong batang lawit na to, masyado ka naniniwala sa mga naririnig mo eh. Sandali lang tayo doon. Pagka-uwi natin, ihahatid naman kita. Walang nakakatakot. Hindi nga ako natatakot sa aswang eh. Ano? Gusto mo ba o hindi? Nang tumahimik na yung bunganga mo sa kakatanong eh. Sekreto ga eh. Wala nang naging sagot pa si Adrian. Kapag nagsalita pa siya, siguradong tutuksohin na naman siya ni Mang Shano. Umuwi na siya noon. At nang makarating sa tahanan, walang pagdadalawang isip na nagpaalam sa kanyang ama. Hindi niya pinili na sa nanay magpaalam. Alam niya kasing hindi siya papayagan nito. Sa tatay niya ay ayos lang. At alam ni Adrian na malaki ang tiwala nito kay Mang Shano. Nagtanong pa ang tatay kung kailan. Ang sabi naman ni Adrian ay bukas ng gabi. Dagdag pa ng bata, maaaring turuan siya sa panggagamot ni Mang Shano. Pumayag naman ang kanyang ama. Dapat sumama din siya. Kaso nga lang nagbago kagad ang kanyang isipan dahil walang may iwang magbabantay kay Nanay Susing. Nagbili na lang ang ama na mag-ingat siya. Hindi naman daw kalayuan ang pupuntahan nila ni Mang Shano. Diyan lang ito sa loob ng gubat. Ito ay batay na rin sa lolo ni Adrian noon na matagal nang yumao. Magkasundo sila ni Mang Shano. At ang lolo ni Adrian, hindi lang sila basta magkasundo. May ugnayan talaga ang dalawa noon na hindi pwedeng malaman ng iba. Kumunot ang mukha ni Adrian. Para bang naging madumi ang kanyang isipan noon. Ano po, tay? Ibig sabihin, hindi talaga lalaki si Mang Shano. Binabae po siya. Kaya pala panay tuli yung sinasabi sa akin. Kaya po pala palaging sinisilip yung alaga ko daw po, nakalawit. Naku, parang ayoko nang sumama sa matandang yun ah. Wika ni Adrian. Ay, etong lokong batang to, hindi ganon. Tanungin mo na lang si Mang Shano. Hindi kasi buo yung detalye ko eh. Mas maiging sa kanya manggaling yung istorya. Tong batang to, hindi binabae yun. Kaya laging sinasabing nakalawit yung alaga mo. Yung sinusuot mong salawal kasi palaging butas. Tugon ni Tatay Wilberto. Halong pananabik at takot ang nararamdaman noon ni Adrian. At para mawala ang kuryosidad, minabuti niyang alamin ang katotohanan. Pagsapit ng Biyernes ng hapon, pumunta na siya sa bahay ni Mang Shano. Ang bumungad kagad sa kanya ay ang matandang nakahanda na. Kumuha pa ito ng kulay pulang telang nakasampay na siya namang ipinagtaka ng bata. Nagtanong siya kung para saan. Ang sabi naman nito, doon na lang daw sa lugar kung saan sila tutungo niya sasabihin. Wag lang daw maingay si Adrian hanggat maaari. Manatiling tahimik kapag nakapasok na sila sa loob ng gubat. Hindi na nagsalita pa si Adrian. Naupo muna siya sandali sa gilid ng kusina. Si Mang Shano noon, pumasok sa loob ng tahanan at dito naririnig niya ang pagmumuni-muni ng matanda. Sinipat ito ni Adrian. Naroon daw ito sa sala. Nakaupo sa bangko at nakayuko na para bang nagdarasal. Pero dahan-dahan namang itinali sa noo nito ang pulang tela. Parang sasabak ito sa pakikitigma. Lalo pat ang itsura ni Mang Shano. Mahaba ang buhok. Literal na kung titignan, parang dadayo ng gulo. Pero ang malaking katanungan sa isipan, anong meron sa kulay pulang tela? At bakit niya nakita na kinakain ito ni Mang Shano? Ito ang mga napaganda ang mga tanong. Nasasambitin niya sa oras na umalis na sa lugar.
Maliban pa dyan, ang tungkol sa lolo niyang si Lolo Aburio, ano ang ugnayan nila ni Mang Shano? Noong umalis na sila, ang tinahak nilang daanan ay patungo sa gubat. Tama ang sinabi ng kanyang ama. Mahirap nga lang ang daanan. Mabato at sobrang padahilig ang lugar. Paakyat kasi ang gubat na yun. Ang inaasahan ni Adrian ay malapit lang. Naniwala siya sa kanyang ama. Napakadilim. May dalang flashlight itong si Mang Shano. Kaso nga lang mahina ang ilaw. Mang Shano, mawalang galang na po ah. Para saan po yung bandana nyo na kulay pula? Tanong ni Adrian. Ang sabi ni Mang Shano, lahat ng itatanong niya ay doon na sasagutin kapag nakarating na sa lugar. Mahirap daw magpaliwanag, lalong-lalo na kay Adrian. Malamang hindi nito maiintindihan at uulit-ulitin lamang ang tanong. Mas maganda kapag naroon na sila sa lugar dahil hindi niya na daw kailangan pa ng mahabang paliwanag. Kailangan lang pagmasdan ni Adrian kung ano ang mga gagawin ni Mang Shano. Ganun po ba? Nakakain po ba yan? Nakita ko po kasi kinakagat nyo eh. Tela naman po yan. Tapos, ninunguya nyo. Nakita ko po yan eh, habang sinasampay nyo. Wika ni Adrian. Hoy, batang lawet. Hindi ko to kinakain ha. Animal to. Ano akala mo sa akin, baliw? Natural kakagatin ko yung tela para masampay ko ng maayos. Itong to, ano bang klaseng utak yung meron to? Kung ano-ano yung tinatanong sabing mamaya ko na sasagutin Natawa si Adrian ng mga sandaling iyon. May punto si Mang Shano. Siguro nagkamali lang siya ng pag-intindi. Naalala niya ang nanay habang nagsasampay. Bibig din ang ginagamit at kamay upang maisampay ito ng maayos. Hindi na nagsalita pa si Adrian nang makarating sila sa loob ng gubat. Dito nanlambot si Adrian. Nakakarinig siya ng iba't ibang huni. Hindi niya alam kung galing ba ito sa hayop o hindi. Maliban pa sa langit-ngit ng puno, humahagapas pa ang mga dahon. May huni ng kulisap, tuko, ibon, kaluskos sa mga damo. May umaangil din, kasabay ng mga pagsitsit. Tumikit si Adrian kay Mang Shano. Hindi siya pinapansin ng matanda na parabang iniiwasan siya nito. Dahil sa tuwing lumalapit ang bata, tinatapik ni Mang Shano ang kanyang muka. Bumibilis ang paglalakad. May kakaibang paghango si Mang Shano. Nawari ba naghihingalo? Uy, wag niyo naman po kong takutin. Ang bilis niyo pong maglakad ah. Malapit na po ba? Sa kabila ng mga katanungan, hindi sumasagot ang matanda. Sa halip, mas bumilis pa ang paglalakad. Bigla itong kumabig sa kakawyan. Nawari ba magtatago? Si Adrian naman, takot na sa puntong iyon. Pero binilisan niya ang paglalakad. Maliit lamang ang hakbang ni Adrian. Inaakyat niya ang mga bato na walang kahirap-hirap na nalalagpasan ni Mang Shano. Ang tagal nilang nakarating. Kung hindi siya nagkakamali noon, ilang oras na ang lumipas. At habang naglalakad, pahirap ng pahirap ang daanan. Parami ng parami ang nakakakilabot na tunog. Kahit napakalamig umano ng panahon, buhat ng may hamog, balisa at pawisan si Adrian. Ilang sandali pa ay tumawid sila ng ilog.
Hindi man lang siya tinulungan ni Mang Shano. Halos hanggang balakang niya ang tubig. Pero kay Mang Shano, hanggang tuhod lamang. Pagkatapos tumawid, may pinatamaan ng ilaw si Mang Shano. Malaking puno ito. May malaking bato na katabi. At ang katapat, pangpang pero hindi gaanong katayog. Natatanaw niya lang kasi ang ibabaw. Nakikita ni Adrian na tila may kubo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Umakyat pa sila ng pangpang. Hanggang sa makarating sila sa kubo. Nakakaamoy ng hindi maganda si Adrian. Sobrang baho na mas masahol pa sa imburnal. Para bang tambakan ng basura ang lugar. Ang kubo naman, tila na pag-iwanan ng panahon. Pero malinis ang paligid. Para bang may tao ang kubong iyon. Nakasara lamang ang pintuan. Pinagtagpi-tagping kahoy lang ang dingding. Maging ang bubungan ay kahoy. Para ubanong galing sa balat ng malaking puno ang nilatag na bubong. Tinignan niya ang buong lugar. Nakita niyang may bukal sa gilid ng pangpang. Wari ba nang gagaling ang tubig na yon sa ilalim ng mga bato? Gubat sa unhan. Masahol pa ito sa dinaanan nila. Ano po bang gagawin natin dito? Ang layo naman pala. Ang sabi ni tatay sa akin malapit lang eh. Ang hirap pa naman ng daanan. Ang kati ng katawan ko. Tapos, ang bilis niyo pong maglakad, hindi kayo nagsasalita. Napakabaho naman dito. Wika ni Adrian. Hindi sumasagot si Mang Shano. Nakatayo lang ito sa harapan ng kubo na animoy merong inaantay. Nabanas na si Adrian. Nagtitimpi lang siya. Ilang sandali pa ay bumukas ang pintuan ng tahanan. Nagtaka si Adrian. Natakot siya at mabilis na dumikit kay Mang Shano. Umabante naman ng lakad ang matanda. Kasabay nito ang pagpatay ng flashlight. Mas lalong natakot si Adrian ng mga sandaling ito. Pumasok sa kubo si Mang Shano at mabilis na sumunod si Adrian. Madilim ang loob. At kung hindi umano siya nagkakamali, dito nang gagaling ang napakabahong amoy. Maya-maya pa, kumalampag ang pintuan. Nawari ba may nagsara nito kahit walang tao? Binalot ng kadiliman ang paningin ni Adrian. Kinakalabit niya noon si Mang Shano, pero hindi naman ito kumikibo. Maiiyak na siya ng mga sandaling iyon. Sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib. Hindi gumagalaw si Mang Shano at nakatayo lamang. Hanggang sa biglang may nagsalita. Gasgas ang boses na para bang galing sa napakatanda na tao. Hindi nakagalaw si Adrian. Mas dumikit pa siya kay Mang Shano. Ang naririnig niyang boses para bang malayo ang distansya. Samantalang maliit lang naman ang kubo. Para bang nasa malaking bahay sila. Nalilito ang bata kung ano ang meron sa lugar. Mukhang nasa maling araw ang pagbisita mo, Shano. Meron ka bang kasama? Mabango ang bata. Alay ba siya? Alay para sa akin. Wika ng boses. Umiyak na si Adrian. Sumisigaw siya noon at sinabing huwag siyang sasaktan o kakainin. Paulit-ulit niyang sinusuntok si Mang Shano, pero hindi pa rin ito gumagalaw. Ang nasa isip noon ng bata, kaya siya dinala sa lugar ay para ipakain sa nilalang. Naririnig niya lang ang boses nito pero hindi niya nakikita. Huwag
po. Maawa po kayo sa akin. Bata pa po ako. Nababaliw na si Adrian. Nagsusumamo sa loob ng kubo pero wala namang nangyayari hanggang sa biglang nagkaroon ng ilaw. Mula ito sa lampara na nakikita niya doon sa unahan. Nakapatong ito sa lamesa. May taong nakita roon. Nakatalikod na wari ba merong pinagkakaabalahan. Pagsipat niya kay Mang Shano, nakatitig ito sa kanya habang nakangiti. Ang sabi ng matanda, nasorpresa ba umano si Adrian? Wala namang mangyayari sa kanya. Tinatakot lang siya ng boses na naririnig. Biro lang daw ang lahat. At galing ang boses na yon sa nakikita nilang tao. Sandaling napatigil sa paghinga si Adrian. Sinisinghot pa ang tumutulong uhog. Kumunot ang muka at nagsalita. Hindi magandang biro po yung ginawa niyo ha, Magsyano. Kanina pa po kayo. Kanina niyo pa po ako tinatakot tapos gugulatin niyo po ako. Mawalang galang na po. Pero sarap niyo sa pakin eh. Bakit niyo? Bakit? Wika ni Adrian. Aba, ganun na. Ay, tinatakot lang daw siya. Alam mo bang hinahayaan lang kita? Ayokong sumabat dahil mas iingay ka lang. Bawal dito ang maingay. Ano bang sabi ko? Huwag mag-ingay, di ba? Ay, linte. Ngayon lumalabas na tinatakot kita. Gusto mo ba ng totoong takot? Magantay ka. Mamaya, meron ka pang makikita. Mas lalabas yung uhog mo sa ilong. Hindi na sumabat pa si Adrian. Pero matapos ng pag-uusap, nagtaka siya kung bakit napakalawak ng loob. Kung titignan ito sa labas ay parang maliit lamang. Yung kahoy na nakita niya kanina, nag-iba. Napapaligiran na ng mga bato ang paligid. Maging ang bubungan, gawa na sa bato. Nawari ba nasa loob sila ng kuweba? Sinipat niya ang likuran. Tinignan ng pintuan. Wala ng pinto ang nasisilayan. Bato na lamang ang nakaharang sa lugar. Mababaliw na kakaisip ang bata kung anong nangyayari. Hanggang sa umabante ng lakad itong si Mang Shano. Dumiretso doon sa tao. Sumunod naman si Adrian. Kinumbinse ng bata ang kanyang sarili. Kuweba talaga ang kanilang pinasukan at hindi kubo. Higit sa lahat, guni-guni lamang ang nasa isipan. Habang papalapit doon sa tao, bigla naman itong dumapa sa lupa at gumapang na parabang gagamba. Nanlaki ang mga mata ni Adrian, sapagkat yung nakikita niya ay hindi tao. Isang uri ng halimaw. Napakapangit ng mukha at panot. Mukha na siyang patay. Sobrang itim ng gilid ng mata. Maging ang labi ay nangingitim din. Impakto po ba yung nakikita ko, Magsyano? Nakakatakot naman po siya, teka. Baka mangangagat po yan ha. Uy, Magsyano, naku naman o. Isusumbong kita kay tatay. Uy, matandang pangit! Wika ni Adrian. Tumahimik ka ng bata ka. Sige ka, magagalit yan sa'yo. Ang pinakaayaw sa lahat niyan yung maingay. Saka yung palaging butas yung salawal. Magandang gabi, Deborah ha. Ay pasensya na. Hindi naman sana ako pupunta ngayon eh. Pero may pasyente kasi ako kahapon. Tapos hindi ko mahanapan ng paraan kung paano gagamutin nang hindi kayo naabala. Mawalang galang na pero kailangan ko ng tulong mo. Wika ni Mang Shano. Nang mga sandaling iyon, maiging pinagmasdan ni Adrian ang nilalang. Pinangalanan ito ni Mang Shano na Deborah.
isang babae. Ang suot ay parang basahan. Meron pang mga talsik na parabang galing sa dugo. Nakatitig ito sa kanya na parabang gusto siyang kainin. Dahan-dahan pang inilalabas ang dila habang pinapahid sa kanyang labi. Hanggang sa nagsalita ito. Ano ba daw ang sakit ng pasyente ni Mang Siano? Ang sabi ng albularyo, parang naingkanto, hindi nadadala sa simpleng gamutan. Ito yung nakita ni Adrian na dumalaw kahapon ng umaga habang patungo siya sa paaralan. Matandang babae na may kasamang dalaga na balisa ang muka. Sa hindi malamang dahilan, lumapit sa kanya si Deborah. Tinitigan siyang maigi. Nakadungaw ito sa kanyang muka. Gusto nang sumigaw ng bata, ngunit pinipigilan niya lang ang sarili. Napakabaho daw ng hininga. Parang kumakain ng bulok na karne. Yung mga ngipin ay sira-sira. Ngumiti pa ito sa kanyang harapan. Naamoy ko si Arborio sa kanya. Apo niya ba ang batang to? Abay, akalain mo nga naman. Gutom ka ba, Dong? Gusto mo bang kumain? Wika ni Deborah. Mabilis na umiling si Adrian. Umatras ito at sandaling naduwal. Hindi niya makayanan ang amoy ng bibig ni Deborah. Ilang sandali pa, nakita niyang nag-uusap si Mang Siano at si Deborah. Parang pinapangaralan si Mang Siano. May tinuturong direksyon, pero ang tanong sa kanyang isipan, nasa loob sila ng kuweba at wala ng ibang pupuntahan. Hanggang sa tumango si Mang Siano, lumapit si Deborah doon sa lamesa na may lampara. Bigla na lang nitong inihipa ng ilaw. Bumalik ang dilim. Dito niya narinig na nagsalita si Mang Siano. Sumunod lang daw sa kanya ang bata. Kumapit naman si Adrian sa damit ni Mang Siano dahil napakadilim talaga. Hanggang sa nakarinig siya ng paglangit-ngit ng kahoy. At dito may nasilayan siyang kaunting liwanag. Kita na ng bata ang kalangitan na namimituin. Yung kilabot ni Adrian, napalitan ng pagkamangha. Sapagkat pintuan pala ito ng kubo. Nang makalabas sila, muli niyang nasilayan ang kubo na unang nakita. Gulat na gulat si Adrian. Kusa pang nagsara ang pintuan. Kasabay naman ito, binuksan ni Mang Siano ang ilaw ng flashlight. O ngayon, alam mo na. Kung ipapaliwanag ko sa iyo lahat gamit ng kwento, napakahirap intindihin. Siguro nga kahit ngayon kahit nakita mo na, napakarami pa rin katanungan sa isipan mo. Yan ang punto ko, kung bakit gusto kong makita mo ang lugar, nang ikaw na mismong umalam, nang hindi ko na pinapaliwanag pa. Yung nakita mo kanina, dati yung mangkukulam, naging hukluban na ito Ay teka, ay sus, hindi mo nga pala alam yung hukluban ano? Basta mangkukulam o mambabarag. Pero ang mabuti doon, hindi naman siya sobrang sama. Tinutulungan niya ako Wika ni Mang Siano. Nakanganga si Adrian. Hindi alam ang sasabihin. Aminado siyang totoo ang sinasabi ng matanda. Napakahirap ngang ipaliwanag. Kahit maging siya na mismo ang nakasaksi, naguguluhan pa rin. Patungkol naman sa katagang hukluban, wala siyang ideya kung ano ito. Ang alam niya lang, nakakakilabot at nakakadiri ang itsura. Binalikan niya ng tingin ng kubo. Napapailing si Adrian.
hanggang sa pagsipat niya kay Mang Shano. Palapit na ito doon sa bukal habang hinuhubad ang bandana. Binabad ito sa tubig ni Mang Shano. Ilang sandali lang kinuha na ito ng matanda. Dumukot ng supot sa bulsa at sinilid ang tela. Panibagong katanungan na naman ang pumasok sa isipan ni Adrian. Pinoproseso pa ang nangyari sa ukluban. Ngayon ang panibago, ang ginawa naman ni Mang Shano. Alam niya sa sarili na merong kakaiba. Kapansin-pansin naman sa kilos ng matanda, na halatang nag-iingat at seryoso. Maya-maya pa, nag-aya ng umuwi si Mang Shano. Hindi naman na nagbigay pa ng komento si Adrian. Hating gabi na nang makarating. Sinabi ni Mang Shano na doon na lang sa bahay niya matulog si Adrian. Total wala naman itong pasok kinabukasan. Wag na lang daw istorbohin ng mga magulang na kasalukuyang nagpapahinga. Pumayag naman si Adrian. Doon nga siya nagpahinga sa bahay ng matanda. Pero naroon at hindi pa rin nawawala sa isipan ang mga nangyari. Hindi dinalaw ng antok ang bata sa kakaisip sa mga imposibleng bagay. Ilang sandali pa napukaw ang kanyang atensyon. Hindi nagpapahinga si Mang Shano. Naroon lamang ito sa labas ng tahanan. Naririnig niya ang mga kalabog na wari ba may kung anong pinagkakaabalahan. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya si Mang Shano na naghahasa ng itak. Nakatuon ang atensyon nito sa tahanan nila. Bukas naman ang ilaw ng tahanan. Natatanaw ni Adrian ang bulwagan, pero nakasara ang pintuan. Hanggang sa gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ni Adrian nang makita ang taong naglalakad sa likuran ng tahanan. Pabalik-balik ito. Hindi ito ang kanyang tatay dahil maitim. Kahit pa tamaan ng liwanag, maitim ang balat. Tinawag niya si Mang Shano. Nagtanong kung sino ito at ano ang nakikita. Yan ang sinasabi ko. Yan yung umaaswang sa nanay mo. Linti. Talagang naglalagay pa ng marka, ha? Hindi na nailang sa akin ang animal. Parang walang respeto sa albularyo. Wika ni Mang Shano. Po, aswang po yan. Bakit ang itim? Teka, anong gagawin niya? Tanong ni Adrian. Bingi ka ba? Paulit-ulit ka. Sinabi ko ng aswang tapos nagbamarka. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Naglalagay yan ng palatandaan. Ang mga ganyang kilos, naghahanap ng lugar kung saan sila magmamarka. Ito yung dadaanan nila kung sakaling magkaroon ng pagkakataong biktimahin ng nanay mo. Tugon ng albularyo. Dagdag pa nito. Kapag sinubukan niyang lumapit, siguradong tatakas ang aswang. Hinayaan niya muna ang ganun. Hinayaan niyang maging kumpiyansa. Malalaman niya naman kung kailan ito lalapit sa bahay nila. Pero sa mga sandaling iyon, nagmamasid lamang ang aswang. At kaya nakikita ni Adrian ang nilalang. Dahil ito sa nilagay ni Mang Shano sa paligid ng tahanan. Pambasag. Apog na hinaluan ng kaunting abo at isinaboy sa paligid ng bahay. Walang alamang aswang na hindi na uubra ang tagabulag. Kahit sinong tao maaari itong makita. Ang problema nga lang sa lugar, magkakalayo ang tahanan. Ito ang gusto ng mga aswang dahil mahirap mabulabog. Hindi na nagsasalita pa si Adrian. Aminado siya ng mga sandaling iyon na labis ang kanyang pag-aalala. Gusto sanang umuwi ng tahanan, pero natatakot siya sa nilalang. Kaya noon pinili niyang tatagan ng sarili
at doon manatili sa bahay ni Mang Shano. Ilang sandali pa ay nagpaalam si Mang Shano. Ang sabi nito, pupuntahan niya ang pasyenteng dumalaw kahapon. Maiging agahan niya ang pag-alis dahil malayo pa ang lugar. Babalik na lang si Mang Shano bukas ng umaga. Ang sabi naman ni Adrian ay sasama siya, pero tinanggihan nito ni Mang Shano. Ayon sa matanda, kailangang magpahinga ni Adrian. Kailangang mag-ipon ng lakas. Dagdag pa nito, huwag daw matakot sa aswang dahil wala itong gagawin sa ngayon. Naglakad na si Mang Shano. Walang nagawa si Adrian kung hindi sundin na lang ang ipinag-uutos nito. Pero hindi talaga maiwasang matakot. Parang wala lang kay Mang Shano ang presensya ng aswang sa lugar. Hindi mapakali si Adrian. Hindi niya winawaglit ang tingin sa nakikitang aswang. Para siyang baliw, pabalik-balik ng lakad, uupo at muling sisilipin ng aswang. Habang tumatagal, mas lalo siyang kinakabahan. Lalo pa nang mapansin na parang papalapit ng papalapit ang nilalang sa bahay. Natatakot man, hindi pwedeng wala siyang gawin. Maaaring magkamali si Mang Shano. Maaaring ngayon na mambiktima ang aswang. Lumabas siya ng tahanan at mabilis na tumakbo pauwi ng bahay. Sumisigaw si Adrian. Dito nasilayan niya ang aswang na bigla na lang huminto at tumingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Nakakatakot ang muka. Puno ng balahibo ang dibdib at likuran. Napakaitim. Yung mukha ay nakasimangot na animoy aso. Tatay! Tatay! Buksan niyo po yung pinto, tatay! Wika ni Adrian. Dahil sa lakas ng pagkakasigaw, nabulabog ang tahanan. Nagbukas ang bintana. Kasabay nito ang biglaang pagkawala ng aswang. Sumilip sa bintana si Tatay Wilberto. Nakasimangot ang muka habang pumupungas pa ang mata. Ano ba naman yan? Bakit ba napakaingay mo? Linting bata to, aray ko. Anak, aray! Nauntog pa ako. Ito kasi. Nang makarating sa tahanan, kagad niyang puwersa ang pinto. Takot na siya at patuloy pa rin sa pagsigaw. Galit na galit naman ang tatay. Pinagbuksan siya ng pintuan at sinermonan. Ang sabi pa kung ano ang problema at bakit sumisigaw si Adrian. May aswang po, tay. Diyan po, teka. Asa na? Nawala po bigla eh. Nasa na yun? Nakita ko po kanina eh. Pabalik-balik pa nga po eh. Kumunot ang mukha ni Tatay Wilberto. Tinatanaw ang lugar na tinuturo ni Adrian, pero wala naman siyang makita. Naniniwala siya sa kanyang anak. Ngunit nagtanong ito kung bakit natagalan. Pinaliwanag naman ni Adrian ang dahilan. Doon muna siya nanatili sa bahay ni Mang Shano. Natatanaw niya doon ang aswang. Katunayan, alam din ito ni Mang Shano. Pero ang ipinagtataka niya, kung bakit hinayaan lang ito ng matanda. Bumagsak ang balikat ni Tatay Wilberto. Ayon dito, magtiwala lang kay Mang Shano. Sa katunayan, alam nilang umaaligid ang aswang. Nagreklamo pa ang kanyang nanay dahil kumukulo na naman ang lana. Pero hanggang doon lang daw ito. Hindi ito makakalapit. Obserbasyon lamang ang ginagawa ng nilalang. Natahimik na lang si Adrian ng mga sandaling iyon. Tama naman ang sinabi ng kanyang tatay. Magpasaganon pa man, gumaan ang kanyang pakiramdam. Lalo na't nasa bahay na siya. Ilang sandali pa, pinuntahan niya ang lugar kung saan nakita ang aswang. Wala man lang bakas. Dapat daw nakahawi ang mga talahib.
Ngunit wala. Kahit isang bakas ay wala siyang nakita. Bukod pa dyan, may mga punla ng mais ang kanyang tatay. Mamasa-masa pa ang lupa. Dapat may bakas kung saan tumapak ang nilalang. Matagal nagpabalik-balik ang aswang sa lugar, kaya imposibleng wala itong iwang bakas. Mas lalong binagabag ang paslit ng mga sandaling iyon. Unti-unti niyang napapatunayan, totoo ang mga nilalang at merong nagbabadyang panganib sa kanila. Ang Ninuno.